Back to the past 3 years. Adam's POV. Muli akong humarap sa kinaroroonan ng simbahan. Nakita kong nakatawid ng muli sa kabilang kalsada si Jasmine, pero bago siya pumasok sa loob niyon, ay nilingon niya muna ang kinaroroonan ko, at binigyan ako ng may babalang tingin. Napabuntong hininga na lamang ako ng malalim. Paano ko nga ba siya nakilala? Siya ang babaeng nagligtas sa akin noong mahulog ako sa tulay, matapos bumaligtad ang motorsiklo ko. Nagising na lamang ako sa hospital at naruroon siya, pero hindi ko nagawang magpasalamat sa kanya, dahil hindi ko naman ninais pang mabuhay akong muli. Nagalit ako sa kanya dahil pinakialaman niya ako. Wala na sana ako sa mundong ito ngayon. Hindi pa doon natapos ang pagkikita namin. Naging laman na ako ng bar matapos ang araw na yon. Araw-araw at gabi-gabi ko na lamang nilulunod sa alak ang sarili ko. Hindi na ako halos umuuwi pa ng bahay. Hindi ko na rin dinadalaw ang mga kapatid ko. Ilang beses akong napaaway sa bar at sa mga kanto. Ang ipinagtataka ko, ay palaging dumadarating ang babaeng ito, at nakikisali sa gulo ko. Si Darna na nga ang tawag ko sa kanya, pero hindi ko naman siya tinatawag para sagipin ako. Naubos na ang perang dapat ay gagamitin ko sa pangingibang bansa. Hindi na rin ako halos nakakapasok pa sa trabaho. Baka malalaman ko na lamang, ay tinanggal na ako ng boss namin. Wala na talagang saysay pa ang buhay kong ito. Maraming beses ko na itong tinangkang tapusin, pero may isang pakialamerang babae ang palagi na lamang dumarating. Para siyang aso na may napakalakas na pangamoy. At saka, bakit ba siya nangingialam? Hindi ko naman siya kano-ano. Hindi ko naman siya girlfriend o nanay. Natano kong naglalabasan na ang mga tao sa simbahan. Napakagara ng mga suot nilang gown. Mga mayayaman silang tao. Hindi nagtagal ay sumunod na rin ang bagong kasal. Muling bumalik ang sakit sa dibdib ko nang makita ko ng muli si Esmeralda. Bakit? Pangarap ko yan eh. Pangarap nating dalawa. Tayong dalawa dapat ang ikakasal. Pero sa iba ka napunta. Akala ko ay ako lang ang lalaking mahal mo. Pero umibig kang bigla sa iba. Iniwan mo kong bigla sa ere na nag-iisa. Kung sabagay, ano ba naman ang laban ko sa lalaking yan? Nasa kanya na ang lahat ng yaman sa mundo, na hinding-hindi ko maibibigay sa iyo. Wala akong maipagmamalaki sa sarili ko. Sana ay pakamahalin ka rin niya, nang higit pa sa pagmamahal ko sa iyo. Maging maligaya ka sana sa lalaking pinili mo. Masaya na rin ako para sa iyo. Mahal na mahal kita, Esmeralda. Jasmine's POV. Jasmine, aalis ka na ba? Napahinto ako bigla sa paglalakad, nang marinig ko ang boses ni Dad sa likod ko. Kaagad ko rin siyang nilingon. I'm sorry Dad. Sumulyap ako sa pagbisig kong relo at ipinakita din ito sa kanya. May crucial meeting kami ngayon. Hindi ako nakapag-leave dahil dalawa sa team members namin ang nauna nang mag-leave sa akin. Kailangan talaga ako ng team ngayon. Everyone naman ang magkahalong lungkot at disappointment sa kanyang anyo. Wala ka na ba talagang time para sa amin? Minsan lang tayo magkasama-sama ng ganito. Dad, lumapit na ako sa kanya. Gusto ko naman, gustong gusto. Pero hindi lang talaga pwede sa ngayon. Hayaan nyo, kapag nakabalik na yung dalawa sa team namin, magfa-file kaagad ako ng leave. Anong nangyayari dito? Bigla namang lumabas ng bahay si Mommy at may pagtatakang tumingin sa amin. Yang anak mo, aalis na naman. Ni hindi pa natatapos ang okasyon. Sinabi ko na sa kanya, Mom, kung hindi naman talaga importante, hindi ako aalis. Babawi naman ako sa susunod. Nandyan naman sila kuya at ate. Mag-ingat ka na lang. Baby, hahayaan mo na naman ba siya? Giit pa rin ni Dad. Mahal, alam mo kung anong uri ng trabaho mayroon siya. Paano kung importante ang mission nila ngayon at maraming nakasalalay? Eto na naman. At ayan ka na naman. Bumabawi naman ang anak mo kapag may time na siya. Sige na anak, mag-iingat ka. I'm really sorry Dad. I promise, babawi ako next time. Mabilis akong humulik sa pisngi niya, ganun din kay Mommy, bago ko sila kaagad na tinalikuran. Nakapagpalit na rin ako ng damit kanina pa, habang sila ay nakaposter pa rin hanggang ngayon. Nag-uumpisa pa lang kasi ngayon ang party ng kasal nila Maximus at Esmeralda. Kumain lang talaga muna ako bago umalis, dahil kanina pa talaga ako nagugutom sa simbahan. Sumakay ako sa aking motorsiklo at agad itong pinaandar,
palabas sa bakuran ng mga Santiago. Natano ko na lamang mula sa side view mirror, ang pagpasok nila mommy and dad sa loob ng bahay. Siguradong masama na naman ngayon ang loob ni dad sa akin. Ano ba kasing gagawin ko doon? Tatambay lang ako, imbes na sa kalye na ako, at naghahanap ng mga kriminal. Masasayang lang ang oras ko sa loob. Hindi rin ako mapapukali dahil ang isipan ko ay palaging nasa labas. Bata pa lang ako, ay hindi ko na talaga ugali ang dumalo sa kahit anong okasyon, kung wala rin lang itong kinalaman sa mga misyon ko. Napipilitan lang ako ng dahil sa pamilya ko. Mas gusto kong gumugol ng oras sa gym, tumuon sa aking mga ehersisyo at hasain ang aking mga kasanayan sa pakikipaglaban. Kami ng mga pinsan ko ay walang gaanong pinagsamahan, ngunit sa tuwing kailangan nila ang aking tulong, lagi akong sumusugod sa kanilang tabi. Isa akong undercover agent na kaanib sa Beta Organization, na pangalawa sa 3 organisasyon na itinatag ni General Stephen Morgan. Sa kabila ng kanyang paglisan sa serbisyo, nananatiling aktibo ang organisasyon sa ilalim ng bagong pamumuno. Ang bagong general na ngayon ang humahawak sa amin, at nakailang saling lahi na rin ito simula noon hanggang ngayon. Napasok ako sa larangang ito, nang dahil sa mommy ko. Hindi lang ako, kundi pati na rin ang panganay naming kapatid na si Kuya Morgan Jr., ay miyembro ng Alpha Organization. Ito ang organisasyong kauna-unahang itinatag ni General Stephen Morgan. Sumunod ang Beta at pangatlo ang Delta. Si Mom ay dating bahagi ng Beta Organization. Pero simula noong may kasal sila ni Dad, kaagad siyang nag-resign sa team. Karamihan ay mga babae ang hindi nagtatagal sa organization. Sa oras kasi na makapag-asawa na sila at makabuo na ng pamilya, pinipili na nilang manatili na lamang sa bahay, at mag-alaga ng asawa at mga anak. Ako lang yata ang umabot na ng 10 years sa serbisyong ito. Pumasok ako dito sa edad na 22, right after finishing college. At ngayon ay edad 31 na ako, malapit ng mag-32. Nananatili pa ring single at mukhang malapit ng kumunat. Hell yeah, walang nagtatangkang manligaw sa akin, dahil daig ko pa raw ang lalaki kong kumilos. Noon ay wala talaga akong pakialam sa mga lalaki. Ang sabi ko sa sarili ko, ay hindi ako mag-aasawa. Hindi ako mag-aanak dahil masarap ang single. Ayokong makulong sa loob ng bahay para lamang mag-alaga sa kanila. Ayokong may lalaking nagko-control sa akin, na katulad ni Dad kay Mommy. Napakaseloso at marami siyang ipinagbabawal kay Mommy, gosh. Ayoko ng ganun. Ayokong pinaghihigpitan ako sa mga gusto kong gawin. Mahal na mahal lang kasi talaga ni Mommy si Dad, kaya sinusunod niya. Pero habang tumatagal ako sa serbisyo at isa-isa nang nawawala doon ang mga kaibigan ko, parang unti-unti nang lumulungkot ang buhay ko. Mga bagong babae na ulit ang mga nakakasama namin doon ngayon, at mas bata sa akin, dahil nagsipag-asawa na naman ang iba. Mga lalaki lang talaga ang nagtatagal, dahil gusto pa nilang magsilbi sa bansa, kahit may mga pamilya na sila. Just like Kuya Jr. At sa team namin ngayon, ay nagmumukha na akong nanay. Nababagot na tuloy ako sa buhay ko. Wala namang lalaking manggahas na lumapit sa akin. Tinutukso na nga ako ng mga katim ko. Natatakot daw kasi sila sa akin. At sa edad na 31, birhen pa ako. Mas masakit na siguro ito ngayon kapag pinasukan, dahil kumukunat na. Ni hindi ko pa nga nararanasan ang mahalikan. Ano kayang pakiramdam ng hinihalikan? Baka nakakadiri. Matitikman ko ang laway ng isang lalaki, na baka hindi pa nag-toothbrush. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho ng aking motorsiklo sa kahabaan ng Santa Maria Bypass Road papuntang Bocaue, pero bigla kong naalala si Adam Salvacion. Huminto muna ako sa isang tabi at inilabas ang phone ko. Kaagad kong hinanap sa GPS tracker ang location niya ngayon. At kaagad ko rin naman siyang natagpuan. Mukhang sakay siya ng motorsiklo niya dahil gumagalaw siya, at nasa Valenzuela na siya ngayon. Muli kong itinago ang phone ko at pinaandar muli ang motorsiklo ko. Binilisan ko ang pagmamaneho at sinundan ang lokasyon niya. Wala naman talaga akong urgent meeting ngayon, at 1 week na rin akong nakalib sa trabaho, nang hindi alam ng pamilya ko. Talagang ayaw ko lang magstay ng matagal sa mga ganong klase ng okasyon ng angkan ko. Sapat na yung nakadalo ako, nakabati at nakapaghatid ng regalo.
Dahil sa bilis ng pagpapatakbo ko sa motorsiklo ko, nakarating kaagad ako sa Valenzuela in just 20 minutes. I-double check ko ang lokasyon ni Adam gamit ang GPS tracker, at napansin kong nasa Tandang Sora siya at gumagalaw pa. Muli kong pinaharurot ang motorsiklo ko patungo doon. Maaabutan din kita, siguro ay uuwi na siya sa Taytay kung saan siya nakatira. Pero sa nakita ko sa kanya kanina habang pinanonood ang kasal ni Esmeralda, mukhang magpapakamatay na naman siya sa alak. Kamantek na naman siya kanina. Mabuti na lang talaga, at kaagad ko siyang napuntahan sa rooftop ng gusaling yun. Kung hindi, malamang bangkay na siya ngayon. Ang totoo ay duwag siya. Napakahina niyang tao. Gusto niyang patayin ang sarili niya, para takasan lang ang pagsubok na to sa kanya. Babae lang yun, for heaven's sake. Napakaraming babae sa mundo, napakarami pa niyang makikilala. Imulat niya lang ang mga mata niya. Yumpog ko na lang kaya ang ulo niya para magka-amnesia siya. Pati ako ay nai-stress sa kanya. Hindi nagtagal ay nakarating ako ng Tandang Sora. Sinusunsan naman niya ngayon ang Congressional Avenue. Mabilis ko itong tinungo hanggang sa kaunti na lamang, ay malapit na ako sa kanya. Hindi nga nagtagal ay natano ko na siya. Patuloy itong nagmamaneho ng mabilis, at parang wala na naman sa sarili. Sumisiksik siya kahit sa napakaliit na daanan, kahit malalaking truck pa ang nakakasabayan niya. Gago talaga, nagpapakamatay talaga siya. Maya-maya'y gumilid ang motorsiklo niya, at pumasok sa parking lot ng isang bar. I knew it. Taong bar na talaga siya ngayon. Huminto na muna ako sa di kalayuan. Natano ko ang pagbaba niya sa motorsiklo niya, at kaagad na pumasok sa loob ng bar. Muli akong nagpatuloy at pumasok din sa parking lot. Iginarahe ko ang motorsiklo ko sa tabi ng motorsiklo niya, bago ako pumasok din sa loob. Kaagad ko siyang hinanap sa buong paligid. Iilan pa lamang ang tao dito ngayon, dahil masyado pang maaga. Wala ring makikitang sumasayaw sa gitna pero gumagalaw na ang disco light. Kaagad ko rin namang natano si Adam sa bar counter at tumutungga na kaagad doon ng beer. Buti maraming pang-inom ang taong to. Hindi na kasi siya pumapasok sa trabaho. Alam ko namang yun lang ang sumusuporta sa kanya. Mayroon siyang 5 kapatid, 3 sa kanila ay nakapagtapos na ng kolehiyo, at ngayon, ay nagtatrabaho na. Gayunpaman, mayroon pa rin silang 2 kapatid na kasalukuyang nag-aaral. Ang isa ay 3rd year college na ngayong susunod na pasukan, habang ang isa naman ay kakagraduate lamang sa grade 12. Naging kaibigan ko na ang bunso nilang kapatid na si Trixie kailan lang simula noong manakawan siya ng phone sa kalye. Tinulungan ko siya at naibalik sa kanya ang phone niya. Ipinakulong ko naman ang snatcher. Simula noon ay kinaibigan ko na siya, kaya sa kanya ako nakakuha ng mga impormasyon tungkol sa pamilya nila. Wala na pala silang ina at namatay ito sa sakit sa puso, 3 taon pa lang ang nakalilipas. Bata pa lang din daw sila noong mamatay ang kanilang ama mula sa car accident. Nawalan daw ng preno ang truck na minamaneho dati ng kanilang ama, at nahulog daw ito sa bangin. Kargado daw ito ng mga bote ng alak na ideni-deliver mula pa daw sa warehouse. Simula daw noon, ay pinagsabay na daw ng Kuya Adam nila ang pag-aaral at pagtatrabaho, para matulungan ang ina nila sa pagtataguyod sa pamilya nila. Malaki daw ang naging sakripisyo noon ng kuya nila sa pamilya nila. Nang makagraduate naman daw ang sumunod nilang kapatid na si Alden, ay kaagad din daw itong naghanap ng trabaho, at sinuportahan sila sa pag-aaral. Ganun din ang ginawa ng ate nilang si Trina, na ngayon nagtatrabaho na rin. Hanga naman ako sa kanilang magkakapatid, dahil lahat sila ay nagtiyaga at nagsumikap para makatapos sa pag-aaral, at makahanap ng magandang trabaho. Lahat sila ay nagtutulungan, kahit papaano ay guminhawa na rin sa buhay ang panganay nilang kapatid, pero hindi sa pag-ibig. Ito yung pagsubok sa buhay niya na nahihirapan siyang makaahon. Humanap ako ng isang mesang nasa sulok nitong bar, kung saan hindi ako gaanong mapapansin. Sumenyas ako sa isang waiter at humingi ng alak. Yes ma'am, good afternoon po, just beer. Ayokong malasing, nakangiti kong tugon sa kanya. Right away ma'am. Kaagad din siyang tumalikod at nagtungo sa bar counter. Mula dito, ay pinagkasya ko na lamang ang pagtanaw kay Adam. May 2 babae ang pumasok dito sa loob at luminga sa buong paligid. Halos makita na ang mga kuyukot nila, mula sa napakagsi at hapit na hapit nilang dress.
Nakaluwa na rin ang kanilang mga naglalakihang mga dibdib. Kapwa sila may tangge na sigarilyo, mula sa nagpupulahan nilang mga nguso. Sa hitsura pa lang nila, alam ko ng hunters sila. Naghahunting ng mga mapiperang lalaki na bibigyan nila ng aliw. Ang isa sa kanila ay tumungo sa bar counter, at umupo sa tabi ni Adam. Humingi siya ng alak sa bartender at nagsimulang makipag-usap kay Adam. Hindi naman siya nililingon ng isa, at patuloy lang ito sa pag-inom ng alak sa bote. Hanggang sa mapansin kong humahawak na ang babae sa hita niya, pero hindi man lang niya ito tinatabig. Nilingon na rin niya ang babae at tinitigan ng same time. Pansin kong namumungay na kaagad ang mga mata niya. Ubod ng tamis namang ngumiti sa kanya ang babae. Mas lumapit pa ito sa kanya at bumulong sa tainga niya. At para na rin silang maghahalikan. Abat may balak pa yata ang Adam na ito na makipaglandian sa babaeng to. Gosh! Paano kung may sakit na yan? Baka may tulo na yan, STD o AIDS. At hindi niya naiisip na pwede siyang mahawa. Sa ilang beses kong pagsubaybay sa kanya, ay hindi naman siya namamansan ng mga babae. Nilalayuan niya ang mga ito kaagad, pero ngayon, mukhang suko na talaga siya. Bibigay na siya sa kahit kanino. Napatiimbagang ako, nang makita kong humahaplos na rin ang kamay ng babae sa harapan niya. Naaga naman ang atensyon ko ng waiter na muling bumalik sa akin, habang may bitbit na tray na naglalaman ng isang bote ng beer. Eto na po ang order niyo ma'am. Ibinaba niya ito sa table ko. Thank you. Kaagad ko rin itong dinampot at sinimulang inumin. Ngunit bigla akong natigilan, nang hindi ko na makita pa si Adam, at ang babae sa bar counter. What the? Bigla akong napatayo at napalinga sa buong paligid. Hanggang sa makita ko silang magkaakbayan na, at lumalabas na ng pinto. Oh no, hindi pwede. Ibinaba kong muli ang bote ng beer sa table at kaagad silang hinabol. Hindi siya pwedeng tumikim ng mabahong putahe. Paglabas ko ng bar, ay nakita kong ang babae ang umaalalay sa kanya, sa kanilang pupuntahan. Hindi na rin tuwid pa ang lakad ni Adam, kaya alam kong tinamaan kaagad siya ng alak. Ano ba kasing ininom niya at nagkaganyan kaagad siya? Kung makainom siya ay parang mauubusan ng alak, at parang wala ng bukas. Hinila siya ng babae sa kanang bahagi. Huminga ako ng malalim at sumunod sa kanila. Tinanaw ko ang mga gusaling naririto, at dito ko nakita ang mga nagtataasang mga motel. Hindi lang din iisa ang bar dito, kundi marami. Pumasok sila sa isa sa mga motel dito sa kanan. What on earth? Hinayaan ko na lamang muna sila. Inilibot ko ang paningin ko sa kabuuan ng gusali, pumunta ako sa gilid at naglakad papunta sa likod. Dito ako nakakita ng emergency exit ladder, pero may kataasan ito. Nilingon ko naman ang mataas na pader sa kanang bahagi ko, at may isang dipang pagitan sa pader nitong gusali ng motel. Nilabas ko muna ang phone ko at sinundan ang kinaroroonan ni Adam. Gumagalaw na sila sa loob. Mukhang sakay na sila ng elevator. Itinago kong muli ang phone sa bulsa ko at umatras ng 10 hakbang. Huminga muna ako ng malalim, bago mabilis na tumakbo patungong muli, sa kinaroroonan ng emergency exit ladder. Itinakbo ko ng mabilis paakyat ang mga paa ko sa mataas na pader na nasa kanan ko, bago ko ito isinipa ng malakas at sa kaliwang pader naman ako lumipat. Mabilis ko rin itong itinakbo dito paitaas, hanggang sa maabot ko na ang hagdan sa taas. Natanggal ko ang lock ng ilang bahagi nito, at bago pa ako kasamang bumagsak, ay nakahawak kaagad ako sa isa pang bakal. Bumagsak ang isang bahagi ng hagdan at dito ko nanate-ontong ang aking mga paa. Napangisi na lamang ako at muling huminga ng malalim. Nagpatuloy ako sa pag-akyat hanggang sa makarating ako sa unang pinto. Sinubukan kong buksan, pero nakalock. Inalis ko ang bakal kong hairpin na nakasiksik palagi sa gilid ng buhok ko, at siyang ginamit ko bilang susi. Kaagad ko din namang nabuksan ang pinto. Dahan-dahan kong pinahihit ang doorknob at itinulak ito. Ngunit kaagad ko ring naisara, nang bigla na lamang may dumaang tao sa hallway sa loob. Parang janitress. Nang wala na akong maramdamang yabag, binuksan ko ulit ang pinto at pumasok sa loob. Sumilip ako sa kaliwat kanang bahagi ng hallway. Tahimik at wala ng katao-tao. Wala ring CCTV camera sa paligid. Ang lugar na ito ay isang low-budget na motel lamang. Nilabas ko ulit ang phone ko at hinanap ang kinaroroonan ni Adam.
Nakita ko siya sa 4th floor. Mukhang 3rd floor itong kinaroroonan ko. Lumabas na ako mula sa pinagkukublihan ko at kalmadong naglakad sa hallway. Tinungo ko ang hagdan na nasa dulong bahagi. Pagdating ko doon ay may nakasalubong akong isang male staff. "Good afternoon ma'am," bati niya sa akin kasabay ng pagyuko ng ulo niya. Isang munting ngiti lamang ang isinagot ko sa kanya, at nagpatuloy na ako sa pag-akyat ng hagdan. Hindi nagtagal ay nakarating ako sa 4th floor. Muli kong hinanap ang lokasyon ni Adam hanggang sa makita ko siya sa room 403. Huminto ako sa tapat ng pinto. Sinubukan ko itong buksan ngunit nakakandado na ito. Nanginginig na ang mga ugat ko ngayon, dahil baka kung ano na ang ginagawa nila sa loob. Kaagad ko ring ginamitan ng hairpan ang doorknob at tinulak ito ng kaunti. Maingat akong sumilip sa loob. Kaagad ko rin namang silang natano na naglalampungan na sa harapan ng kama. Hinahalikan na ng babae si Adam sa leeg habang hinuhubaran ito. Si Adam naman, ay tila sunod sanyeran lamang sa kanya. "Ang bango mo, gusto kitang paligayahin pero pwede bang hugasan mo muna? Lulunukin ko yan ng buong buo," malanding sabi sa kanya ng babae na to. "What the, mabango naman ako ah," angal naman sa kanya ni Adam, habang namumungay ang mga mata. Nahubad na rin sa kanya ng babae ang pantalon niya. Dinala niya ang mga ito sa isang couch. Tanging black boxer short na lamang ang suot niya at nakita niya doon ang itinatago nito, na mukhang may sinasabi at nagmamalaki. "Ang laki pala ng alaga mo." Kaagad na hinawakan ng babae ang harapan niya. "Kumukulo naman na ang dugo ko sa mga oras na ito. Huwag mong susubukang hawakan yan, malanding babae. Babusalan ko ng bote yang bunganga mo." Nakita ko naman ang pagngisi ni Adam. Sayang lang, ibang babae na ang makakatamasa niyan. Ni hindi man lang niya yan nakita. "Ha? Anong ibig mong sabihin?" Everyone naman ang pagtataka sa anyo ng babae. Napangiwi naman ako. Eto na naman siya. Lihi lang ako. Tinalikuran siya ni Adam, at susuray-suray na pumasok sa loob ng banyo. "Hugasan mo na rin ha." Malanding utos naman sa kanya ng babae. Nakita kong sinilip pa niya ang pinto ng banyo na ngayon nakasarado na, at nasa loob na nito si Adam. Kaagad na nilapitan ng babae ang mga hinubad na damit ni Adam, hanggang sa mahawakan nito ang pantalon. Kinalkal niya ang mga bulsa nito, hanggang sa makuha niya ang cellphone at wallet ni Adam. Kaagad niyang binuksan ang wallet ni Adam, at nakita kong kinuha niya ang ilang lilibuhing pera doon. What the hell? Mas lalong tumindi ang pagkulo ng dugo ko sa kanya. Mabilis kong ipinasok ang kamay ko sa gilid ng pader, at kinapa ang mga switch ng ilaw. Kaagad ko rin naman ang mga itong nahawakan, at pinagpipindot hanggang sa mamatay ang mga ilaw, at biglang dumilim ang buong paligid. Ha! Mabilis akong pumasok sa loob at muling isinara ang pinto. Namatay ang. Pinalo ko agad ang ulo niya gamit ang baril ko. Naaaninag ko naman siya, dahil sa ilaw sa loob ng banyo na yari lamang sa malabong salamin, ang partition wall. Naririnig ko ang lagaslas ng tubig sa loob niyon. Kaagad ko ring nasalo ang babae bago pa siya bumagsak. Dahan-dahan ko siyang ibinaba sa sahig. Kumuha ako ng 2 face towel na naririto sa mini table. Itinali ko ang isa sa bibig niya, at ang isa naman, ay iginapos ko sa mga kamay niya sa likod. Hinila ko ang mga paa niya at dinala siya sa ilalim ng kama. Napalingon naman ako sa kinaroroonan ng banyo, nang mapansin ko ang paghinto ng lagaslas ng tubig sa loob nito. Segundo lamang ay bumukas na rin ang pinto, at naaninag ko ang paglabas ni Adam. Bakit madilim? May pagtataka sa tinig niya. Huminga naman muna ako ng malalim bago naglakad palapit sa kanya. Mas maganda kapag patay ang ilaw, hindi ba? Mas exciting. Ginaya ko ang malanding pagsasalita kanina ng slot. Hinubad ko ang jacket ko at ibinagsak ko lang sa sahig. Tuloy-tuloy akong lumapit sa kanya, hanggang sa mahawakan ko na ang leeg niya. Tumingkayad ako, at kaagad na inilapat sa mga labi niya, ang mga labi ko. Napansin ko ang bahagya niyang paninigas, pero hindi naman niya ako pinigilan. Mas idiniin ko pa ang mga labi ko sa kanya, kasabay naman ito ay kakaibang pakiramdam sa sarili ko. Bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ko nang maramdaman ko ang lambot ng labi niya, at humalo ang hininga ko sa mainit niyang hininga. But gosh, hindi ko alam kung ano ang susunod na gagawin. Paano ba humulik? Hanggang ganito lang ang alam ko. Idinilat ko ang aking mga mata,
hanggang sa maaninag ko sa kadiliman ang mga mata niyang nakatitig din sa akin. Dahil doon, ay mas lalo pang lumakas ang pintig ng puso ko. Pero nagulat ako nang biglang yamakap sa akin ang mga braso niya, at bigla na lamang niyang nilamukos ng halik ang mga labi ko. Ako naman ang hindi nakakilos, mula sa kinatatayuan ko. Pakiramdam ko, ay magigiba na ang dibdib ko sa mga oras na ito. Parang naestatwa akong bigla, habang nararamdaman ko ang maiinit at malalambot niyang mga labi, na ngayoy sumisiil ng halik sa akin. Naamoy ko na ang pinaghalong alkohol at menthol sa bibig niya. Nalalasahan ko ang matamis niyang laway. Hindi pa rin ako makagalaw, at parang nahihirapang gumana ang utak ko. Ganito pala ang halik, ganito pala ang pakiramdam ng hinahalikan. Hindi ko maipaliwanag. Unti-unti niya akong iniatres hanggang sa lamapat na ang likod ko sa malamig na pader. Ipinagpatuloy niya ang paghalik sa mga labi ko, habang nararamdaman ko na ang paghagod ng palad niya sa likod ko. Hindi rin nagtagal, ay nararamdaman ko na ang pagpasok nito sa loob ng t-shirt ko. Dumampi ang mainit niyang palad sa aking balat. Humaplos ito paitaas sa likod ko. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga ugat, at parang hinihigop nito ang aking lakas. Napakapit ako sa mga braso niya. Parang walang laman ang isip ko ngayon. Ang lahat ng ito ay hindi pamilyar sa akin. Ngayon ko pa lamang nararanasan, and I can't quite put into words how I'm feeling. Pinakawalan niya ang mga labi ko at gumapang ang mga halik niya sa gilid ng leeg ko. Umakyat ito patungo sa likod ng tainga ko. At nang dahil dito, ay mas lalo pang lumukab sa akin ang nakakadarang na init. Tuluyan na akong nawala sa katinuan, halos hindi ko na rin mamalayan pa ang nangyayari sa amin sa mga sandaling ito. Nalaman ko na lamang ay nakahiga na ako sa kama at nararamdaman ko na ang bigat niya sa ibabaw ko. Hindi ko alam kung bakit hinayaan kong gawin niya ito sa akin. Pakiramdam ko ay nasa ilalim ako ng buong kontrol niya. Nawala lang bigla ang lakas ko. Parang naguguluhan ako ngayon. Kakaibang init sa loob ng katawan ko ang gumapang sa akin. Para akong natutuyo, kakaibang pagkauhaw ang nararamdaman ko. Nananatili namang nakabukas ang ilaw sa banyo, kaya kahit papaano, ay may pinagkukunan pa rin kaming liwanag. Bigla kong naalala ang babaeng nasa ilalim ngayon ng kama. Bukas ka na sana magising. Makalipas ang ilang sandali, bigla naman niyang pinakawalan ang mga labi ko. What the? You're a virgin. Hinihingal niyang tanong, habang naaaninag ko ang pagtitig niya sa akin. Hindi ako nakasagot, ngunit nataranta akong bigla, nang tinangka na niyang kumalas sa akin. Kaagad ko siyang niyakap ng mahigpit. Tiniis ko na lamang ang matinding kirot na dulot nito sa akin. Ano bang problema kung birhen pa ako? Ayaw mo ba? Malinis pa naman ako. Ikaw pa lamang ang kauna-unahang lalaking makakakuha sa akin ngayon. Wala akong sakit na nakakahawa katulad nila. Hindi siya sumagot at nakatitig lang sa akin. Minabuti ko nang halikan siyang muli sa mga labi niya. Sa isip na lamang ako humiyaw para sa hindi mapang-ala ng kirot na nararamdaman ko ngayon doon. Hindi naman nagtagal, ay muli niya rin akong niyakap kasabay ng paglamukos niyang muli ng halik sa mga labi ko.